Today is December 31 at ilang kembot na lang or oras isasalubungin natin yung New Year's Eve. Pero bago yan, ito muna yung mga ganap namin dito sa aming bahay. Pinalabas ko na yung aking dinipros na mga baboy, manok at giniling para sa aming panghapunan mamayang New Year's Eve. Kagabi pala nagbisita ang best friend ng aking asawa at may dala siyang salata at itong pagkain na halo-halo ng mga parts ng baboy at di ko alam kung ano yung pangalan niya pero in fairness masarap. Then, kinuha ko na rin yung mga nilaban ko at tutupiin ko yan mamaya bago ako magluto. Nakakatuwa talaga yung panahon today kasi nga super ganda and nagdilig na rin ako ng aking halaman at magbuni-muni muna ako dito sa aming balkon habang hinihinday ko yung pagsalubong ng New Year. O diba? At yan pala yung kaganapan sa labas. Kunti lamang yung mga taong naglalakad kasi nga sila is bumibili pa ng mga ingredients para sa kanilang lulutuin. At yan nga, sinisimulan ko ng tiklupin yung aking konting mga damit. Kinukuha ko na yung mga ingredients na gagamitin ko sa aking pagluluto. Yung unang menu pala na lulutuin ko is yung giniling na baboy. Ang bana ko gali is wala dito sa aming bahay kasi may work siya ng 6 until 10 or 9 in the evening. Okay lang yon kasi nga ang importante is salubungin namin yung New Year's na magkasama. Of course, hindi talaga mawawala na kapag tayo ay nagluluto, titikim-tikim muna tayo ng mga ingredients. Ito pala yung mga ingredients ng aking giniling. Basic lang yan at alam naman natin lahat kung paano magluto ng giniling. Baka magtaka kayo na pare-pareho yung mga damit na sinusuot ko kapag nagluluto ako ng foodie dito sa aming kitchen. Kasi yan po yung aking uniform. Then every time na matapos ako magluto, is nagpapalit na rin po ako ng damit para hindi mangamoy yung aming bed at mga bedding sa aming kwarto. Yung second menu na lulutuin ko is pininyahang baboy. Yes, ako lang po yung kakain dito. Yung asawa ko is parang titikim-tikim lang yan kasi ayaw niya ng pagkain na manamis-namis. Ako pa naman is mahilig talaga sa medyo matamis na pagkain. Yung aming kapitbahay is nagsastart na rin mag-barbecue or gratar yung tawag dito kasi yung mga raw is mahilig talaga sila sa barbecue. At ito na pala yung aking giniling, naluto na siya. Then, nag-bake na rin ako ng banana cupcake at itong chicken na nilagyan ko ng krema. Ewan ko lang kung kakain yung aking asawa kasi nga very simple yung mga gusto niyang pagkain. Happy New Year, Pilipinas! Happy New Year! Dito sa row, it's 6 in the night pa lang. So, we have more hours to wait until the New Year. But the people started to paputok. Nagpapaputok na sila dito, especially yung mga bata. Still, we are wearing my costume here in the kitchen kasi hindi pa ako tapos magluto. Nag-bake kasi ako ng banana cake. Sugkuso ng ilan ako. Palupok. Nga sila matusi, tapos may na sila na triangle, I think. Dahil dumating na yung aking asawa, so napalit na ako ng outfit. Then nag-prepare na rin ako ng aming table kasi kakain muna kami. Time check pala is nasa 11:30 in the night. So 30 minutes na lang, isasalumbungin na namin yung New Year's dito. Ito pala yung mga pagkain na aming inihanda. Very simple lang yan kasi nga dalawa lang kami ng aking asawa. 6 hours late kami dito compare sa oras ng Pilipinas kaya ngayon pa lang kami magsiselebrate ng New Year's Eve. Taste B, itong namit? Da? Hasta strawberry sa to? Da, be natural. Homemade? I know. Traditional This one is like Philippines. No, it's a traditional food. It's made from the belly of the pig. Panyapon kita ang mga langga, bakbak na ganiyang akon kaon kay parte na ginang akon nga kagutom. Tapos nagdala rin pala yung friend ng aking asawa ng strawberry wine or grapes wine. Tapos kinain ko na rin yung salata na binigay ng kanyang kaibigan. Every time na pumupunta yung kaibigan ng aking asawa is may dala talaga yung pagkain para sa amin. Dahil nakakaumay yung mga pagkain, kaya kumain na rin ako ng orange para matanggal umay ba. This money, put this money on it. Bichi. I have luck. Bichi on the book. I have luck, yes. Where's the luck?
At ito na nga, Happy New Year's Romania, or Anno Novo Fericit, Rebellion Fericit, or Happy New Year sa ating lahat. Hindi ko talaga ina-expect na super ganda ng pa-fireworks ng mga kapitbahay namin dito kasi last year wala kami dito sa bahay. Ito talaga yung advantage kapag nasa pinakamataas ka na floor kasi kita-kita mo talaga yung mga kaganapan na nangyayari. Unlike sa baba kasi kailangan mo pang lumabas. Naglagay pala ako dyan ng coins sa kaserola, then inalog-alog namin ng aking asawa at natutuwa talaga siya. Sabi ko sa kanya, yan yung ginagawa ng aking Mother Earth every year kasi nga pampaswerte yan sa susunod na taon. Sana pagpasok ng taong 2024 is maging healthy lang tayong lahat at more blessings to come pa para maging matiwasay ang ating pamumuhay. Once again, Happy New Year sa ating lahat.